Si YouTube ngayon ay nasa easy mode. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki ang pera online, subukan mo si YouTube. By the way, ang video na to ay magiging raw, pero sigurado akong marami kang mautunan dito. So, dalawang topic yung pag-uusapan natin. Paano magpalaki ng isang personal channel and paano magpalaki ng isang YouTube automation channel nowadays. Actually, kung bago ka pa lang or ngayon mo lang siya gustong subukan, napakaswerte mo kasi sobrang dali ng YouTube algorithm ngayon. Okay? So, pag-usapan natin una yung paano magpalaki ng isang personal. Okay, check muna natin. So, una, pag-usapan natin ang personal channel. Paano magpalaki ng isang personal channel dito nowadays? Actually, very, very simple. And hindi ka na mahihirapan. So, around few months ago, marami akong napapansin na mga bagong channel, na mga personal channel na sobrang bilis magkaroon ng views and subscribers. And ang napansin ko sa mga content nila is wala silang editing. Raw footage lang yung ina-upload, kagaya nito. And di ko alam kung ano yung talagang rason, pero sa tingin ko, mas gusto na ng tao ngayon um, yung raw footage, yung wala masyadong editing. Dati kasi, yung ginagawa ng mga YouTubers, kagaya ko, is yung retention editing. Yung sobrang daming edits. Ngayon, hindi na uso yon and mas effective ngayon yung raw footage. So, eto na nga. Paano ba magpalaki ng isang personal channel nowadays? Yung madali ang growth talaga. So ako, yung napansin ko based from my research, okay, and studies, kasi 8 years na kasi ako nag-YouTube, base lang sa napansin ko, sa algorithm ngayon, or yung dapat na technique na gawin natin para mas mabilis na lumaki yung ating mga bagong channel, if we want to do, personal account or personal YouTube, or branding, kagaya ng ginagawa ko itong talking head, kung gusto nating subukan to, ang marapat nating gawin or yung dapat nating gawin is just be authentic or upload ka lang ng raw footage. Okay? Ganun lang. Okay? Hindi mo na kailangan i-edit. Ang kailangan mo lang talaga is maging authentic. Pero merong twist. Okay? Maging authentic ka pero dapat may value pa rin. May value ka pa rin na sinishare. Okay? Kung ano man yon, ikaw na bahala, pero dapat expert ka doon or at least meron kang alam doon sa mga tinuturo mo or binibigay mo na value. Okay? For example, isa kang tennis coach. Okay? So, just talk about tennis. Okay? Magturo ka ng tennis or mga updates, news sa tennis. Ganun lang. Okay? Just be authentic. And of course, yung value din, dapat yung value is parang importanteng gusto mong i-share. Like, may matutunan yung mga tao sa pinagsasabi mo sa video mo. Or, you're gonna be solving problems. Okay? Mag-share ka lang ng valuable na mga information. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Like, I'm sharing my expertise, okay, or yung knowledge ko sa paggawa or pagpapatakbo or pagpapalaki ng isang YouTube channel. Sinishare ko sa video na to. And just, being me or being authentic. Mic, camera, and that's it. And napansin ko talaga sa mga bagong channel is sobrang bilis nilang mag-grow. Okay? Ganito yung gusto ng mga tao ngayon dito ngayon sa YouTube. Okay? Kasi siguro napapagod na sila sa TikTok, sa Facebook Reels, kasi sobrang grabe yung retention, grabe yung editing, sobrang bibilis. So gusto nila yung parang authentic lang, slow, nagsasalita lang. And then para sa akin, nung napapanood ko na yung mga videos na ganito, yung mga raw authentic videos,
mas na-appreciate ko na din siya. Kasi, mas ano kasi, mas matatransfer mo kasi kung ano yung gusto mong sabihin talaga. Parang, yung natural lang ba? Okay? Parang, eto, sa akin, medyo nabubulol tayo or medyo hindi ko mapasa ng maigi yung mga nasa isip ko kasi Tagalog kasi. Hindi kasi ako, yung Tagalog, hindi ko kasi hindi ko main, hindi ko main language yung Tagalog. Bisaya kasi ako. So, kaya hindi ko masyadong maano ba, ma-transfer yung gusto kong sabihin. Pero, um, nakakasalita pa rin ako ng Tagalog. Hindi nga lang, nabubulol nga lang. Ano? Kung napapansin nyo. Anyways, so yun nga, kung gusto mo magsimula ng personal channel, YouTube, just be authentic and give value. Okay? To the people that are watching, yung audience mo. Okay? And just, ipasa mo lang kung ano yung nalalaman mo. Okay? For example, kagaya ko, nag-YouTube na ako for 8 years. And of course, meron ako mga natutunan ng mga tricks and tips na mga super effective. Kasi kumita na ako dito sa YouTube, meron na ako mga YouTube automation channels. Naghawak na ako ng mga brand account sa mga clients and meron talaga akong knowledge na mapapasa talaga, like valuable na knowledge. So yun nga, just be authentic and just be you and magturo ka, magbigay ng value. Okay? Gayahin mo yung video ko, gayahin mo yung video ko. So, yan yung napansin ko. Okay, personal channel yan. Pangalawa, pag-usapan naman natin yung YouTube automation. Marami ding mga subscribers dito sa channel nagtatanong about YouTube automation sa last video natin. So, Dieter, paano ba magpalaki ng isang YouTube automation na channel and paano kumita? Ano ba yung business na yan? So, YouTube automation, ito yung mga channel na faceless. Okay? Wala kang pinapakita mukha, walang personality. And you can automate yung content, pwede mong i-automate pagawa sa iba. Okay? Parang magiging business siya. Parang maging cash flow, hindi cash flow, para siyang, para siyang, maging cash cow ba? Okay? Pabayaan mo lang siya, kikita siya ng pera. Yung passive income. Okay? Para siyang maging passive income. So, okay, Dieter, paano ba magpalaki ng ganyang klaseng channel? Paano ba patakbuhin yan? So, it's actually very simple. Okay? Ang kailangan mo lang talaga is patience. And of course, kung gusto mo hindi ikaw gagawa ng content or gusto mo mapabilis, kailangan mo kailangan mo ng pera pang invest. Okay? Kasi kailangan mo mag-hire ng mga editors or script writers. Pero, kung gagawin mo lang siya na ikaw lang, need mo ng patience and of course, tatrabuhin mo rin siya. Okay? Kung personal brand, magre-record ka lang, magbibigay ka lang ng value, pwede na. Pero dito sa YouTube automation, you need to edit, you need to find scripts, video ideas, and kung tatrabuhin mo, ikaw pa mag-upload, maglalagay ng tags. So, medyo time consuming pero worth it naman. Okay? So, Dieter, paano ba magpalaki ng isang YouTube automation channel? Paano ba siya gagawin? So, basically, first, pipili ka ng niche. Okay? For example, basketball. So, basketball niche. And then, after that, maghanap ka ng mga competitors. Yung mga channels na kaparehas mo ng niche, basketball. Okay? Yan, maghanap ka ng mga competitors and then mag-subscribe ka sa kanila or ilista mo sila. And then tignan mo yung mga channel nila kung ano ba yung video na may maraming views. For example, yung video is video ni Stephen Curry. Okay? Sobrang trending ni Steph Curry. Meron siyang mga videos na nag-viral. Yung mga channels na competitors mo, may mga videos about Steph Curry na nagkakaroon ng million views. So, ang gagawin mo, a-upload ka rin ng video about Steph Curry. Gagawin mo siya ng video, pwede mo ipagawa sa iba,
Okay? Hire ka ng editor, script writers, gawin nyo tong content na to, upload mo sa channel, and then you're gonna be expecting views kasi yun nga, ang tawag dyan is nakalimutan ko ang tawag dyan is basta magkakaroon ka ng views dyan dahil trend jacking. Yan yung tinatawag na trend jacking. So kung ano yung trending na topic, gawan mo ng video and then you'll be expecting views, pero hindi siya agad-agad ha. Hindi ka, for example, trending si Steph Curry, yung mga competitors mo nag-upload ng video about nabubulol pa, no? Yung mga competitors mo nag-upload ng videos about Steph Curry. So gawa ka rin. So expect ka na magkaka-views pero hindi siya kagad-agad. Antayin mo pa na about 1 week kasi bago pa kasi yung channel mo or bago ka pa nag-upload. Like for example, yun yung first video mo. Hindi ka magi-expect na magkaka-views kagad. So around mga siguro kung bago ka around nasa mga 20 to 30 videos or kahit 50 videos before may isang video na pumutok or nag-viral or ma-monetize yung channel or kumita ng pera. Okay? So, sa YouTube automation naman, importante na ang gamitin mo, nowadays kasi, nag-iba na naman yung YouTube algorithm, mas okay ngayon na gumamit ng age na channel. So, last video may nagtanong ano yung age channel. Age channel, ito yung mga YouTube channel na mga dating YouTube channel na noon pa nagawa pero hindi mo ginagamit. For example, noong 2020, gumawa ka ng isang YouTube channel pero hindi mo ginamit. Yun, maganda yung gamitin nowadays. Kasi napipick up, mabilis siyang mapick up ni YouTube algorithm. Okay? Mabilis siyang bigyan ng views, mabilis siyang mapansin, kasi nga age channel na siya, old channel. Okay? So, compare mo naman pag nag-create ka ng bagong channel ngayon and then nag-upload ka ng video, hindi siya mapapansin kagad. Okay? Kasi YouTube algorithm will think na bot or botted yung account na yon. Okay? Or robot yung account na yon. So, dapat age channel or old channel ang gamitin. Okay? So, close ko muna to. Malapit na tayo malobat. Anyways, so yun, YouTube automation channel. So, kung meron kang tanong, i-comment mo lang sa baba about sa personal or YouTube automation na mga channels. And sasagutin natin yan on the next video or magre-reply ako sa comment. So, okay, ano pa ba? Personal channel and YouTube automation channel. So, anyways, sa dalawa, kailangan mo pa rin ng patient, okay, and consistency. Even though yung YouTube algorithm ngayon is napakaganda, there's gonna be still meron pa ring problema yan. Hindi pa rin yan kagad-agad na magkaka-views or magkakaroon ng subscribers. So, you still need patience and consistency. Ito, isang solid na tip din kapag gusto mong magsimula ng isang YouTube. At least, mag-upload ka muna ng at least 10 to 15 videos. Okay? Before ka sumuko, subukan mo muna mag-upload ng 10 to 15 videos. Pero sa YouTube automation, dapat umabot muna ng 30 to 60 videos kung YouTube automation or faceless channel. Pero pag brand account, at least 10 to 15 videos. Okay? And then, kapag merong nag-boom sa videos mo na in-upload, merong nag-viral or kahit semi-viral, nagkaroon lang ng 2,000 or 1,000 views, napansin na ng YouTube algorithm yung channel mo, noon. And then, yung nag-viral mo or nag-semi-viral mo na video, i-ano mo na lang, i-recreate or i-double up mo. Okay? Tignan mo kung bakit kaya nagkaroon ng 1,000 views yung video na to. Okay? Maganda ba yung pagka-edit or maganda ba yung mga sinabi ko? Nagbigay ba ako ng magandang value sa video na to? And then, double it up.
So, ganun lang kasimple ngayon sa YouTube. So, kung merong tanong, comment down below. Sasagutin natin yan sa next video or magre-reply ako sa comment. And, sinusubukan ko lang itong raw video, authenticity na video, na trend. So, that's it. Thank you for watching this video. See you on my next one. Peace out. Off ko muna to.